Pinapalibutan na raw tayo ng China, sabi ng AFP. Ito na kaya ang hudyat ng pananakop ng China sa West Philippine Sea? Okay, pag-usapan natin ngayon mga kotsero, pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Sendwave without remittance fees. Mga kotsero, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa po kayo ng account at ilagay nyo po inyong bank account details at pwede na po ay magpadala sa GCash sa mga bangko at sa iba't ibang pawn shops din dito sa bansa. At kung kayo po ay gagamit ng promo code na Coach Jared ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Ito na nga mga kotsero, naglabas po ng balita ang AFP kaninang umaga kung saan binanggit nila na napapaligiran o pinapaligiran na ng China ang West Philippine Sea. Nako, hindi magandang pangitain to mga kotsero. Ito ho yung balita. AFP bears concerning resurgence of China vessels in West Philippine Sea. Mga kotsero, pag nakarinig po kayo ng salitang concerning resurgence, sa Tagalog ay nakakabagabag na pagbabalik, mukhang kailangan, galing po ito sa ating AFP Kaya kung nakarinig po kayo ng ganyan, mukhang kailangan kabahan na rin po tayong lahat. Dahil, hindi ho magandang pangitain to, hindi ho magandang balita ito. Ito po ang sinabi. Ayan, wait lang Ayan. The military has reported a concerning resurgence of Chinese swarming activity in Philippine waters with some 3 dozen Chinese fishing vessels spotted in 3 land features alone in the past weeks. Ay, mga kotsero, delikado to. Mga kotsero, pag nakita nyo po itong salitang Chinese fishing vessels, huwag po kayong maniniwala na ito ay mga sibilyan. Ito po mga kotsero ang notorious na Chinese maritime militia. Ano po ibig sabihin yan? Ito po mga kotsero, technically ay mga sundalo. Sundalo po ito ng China na nasa loob ng isang nagkukunwari na fishing vessel. Hindi ho magandang balita ito mga kotsero. In a statement yesterday, the Armed Forces of the Philippines, AFP's Westcom or Western Command, said aerial patrols on September 6 and 7 showed 23 Chinese fishing vessels in Rosul or Iroquis, Escoda, Sabina Shoal, at Baragatan sa Nares Bank. Hindi talaga nagpapapigil. Hindi ho ba? Hindi ho talaga nagpapaawat. Hindi ho ba? Well, sila po ay lumalabag na po sa international law. International Maritime Law, mga kotsero. At hindi na ho maganda ito. This is not good. Sabi po ng Westcom, the increased presence of Chinese fishing vessels raises concerns regarding the potential implications for Philippine maritime security, fisheries, conservation, territorial integrity, and preservation of the marine environment. These activities have been a source of tension in the West Philippine Sea and have contributed instability to the region. Ayan, nagsalita na ng rektahan mga kotsero. Ang ating AFP. Nanggugulo kayo dyan. Huwag kayong magulo dyan, China. Kayo ang sanhi. Ayan, source of tension Kayo ang sanhi ng gulo dito sa West Philippine Sea. Sana po, pakinggan po tayo ng mga pro-China at or mga China sympathizers dito sa ating bansa, Kasi mukhang nagiging success ang propaganda ng China dito sa ating bansa. Nagwawagi po sila na paghatiin ang opinyon ng bawat Pilipino dito sa ating sa West Philippine Sea. Alam niyo po kasi mga kotsero, kapag divided po ang ating opinion dito, mas mahirap po sa ating gobyerno na gumalaw ng tama. Kasi merong mga tao o may mga taong kumbinsido na mali ang ginagawa ng gobyerno. Kaya po hindi ho sila makakapag-impose or hindi ho sila makakagalaw ng kung ano yung tama.
dahil nabola sila ng Chinese Communist Party. Wag ho tayong maniwala dun sa propaganda ng China. Dapat ho tayo mga Pilipino ay magkaroon ng iisang opinion lang dito sa West Philippine Sea. Dahil po yan, ito po mga kutsero, number 1 ay pagsunod. Ang pag-recognize po natin ng ating soberenya or sovereign rights, not sovereignty, but sovereign rights dito sa West Philippine Sea, number 1 ay alinsunod sa international law, international maritime law. Pangalawa, ito rin po ay alinsunod sa ating konstitusyon. Kaya nga po, di ba, mayroong mga efforts ngayon si Senator Francis Tolentino na gumawa ng bagong mapa ng Pilipinas kung saan naka-outline na rin doon ang 200 nautical miles ng ating bansa, kung saan dapat ay nire-recognize ng iba't ibang bansa yan. Wag ho tayong ma-distract. This has nothing to do with the Philippines and the international yung history ng Pilipinas sa US, history ng Pilipinas sa China. It has nothing to do with all of that. Ang usapan po dito, mga kutsero, ay dapat ang Pilipinas ang merong exclusive sovereign rights na i-exploit ang resources sa West Philippine Sea. At kaya po tayo hinaharangan dyan ng China ay dahil napakarami po kasing resources ang nandyan sa West Philippine Sea. Ang gusto ng China, solohin lahat yon, number 1. Pangalawa, ang gusto nila, gawing choke point ang South China Sea para sa ibang bansa. Ganun ho yan. But anyway, meron po sinabi si Secretary Guibo tungkol dyan, no? Expansionist policy ng China nagpaigting ng tensyon sa South China Sea or West Philippine Sea. I don't want to call it South China Sea anymore. I'll call it West Philippine Sea. Kasi ayaw natin sundan yung yung narrative ng China dito eh. It's not South China Sea, it's West Philippine Sea. Ito po yung sinabi ni Secretary Guibo. Panoorin natin lahat. Without going into operational details, Your Honor, the principles that we'll put is that we will not back down. We will continue to be doing what we are doing. Yes. And we will continue to build up alliances with like-minded nations in order to enforce international law. Yun. And the narrative always spun is that these alliances are being done to contain China. It is being done to enforce international laws because what contains countries from expansion is international law and not any other force. Right. And when China states that we are puppets of the United States or other hegemons, in order to contain them, they implicitly admit by using the word contain that they have an expansionist agenda. And that is proven by the new administrative map where they added another dashed line. So that is the best evidence of their expansionist agenda to dominate the whole South China Sea and perhaps beyond. So we should stand our ground and at the same time try as much to leverage our alliances, and thirdly, try as much as possible to have a wise capability upgrade to have a credible deterrent posture, to include the 200 nautical mile exclusive economic zone. Yun. Lodi talaga to si Secretary Guibo. Alam niyo mga kochero, ito po si Secretary Guibo. Ito po si Secretary Guibo is an underrated leader. Sa totoo lang. Mahusay talaga to si Secretary Guibo. Hindi lang talaga napansin for the past few years. Maybe because nag-focus siya sa ibang bagay and and all of that. But he's really smart and he deserves to be in a higher position. He deserves to be in the Senate or I would even advocate na one of these days in the future, maybe someday, a VP or a president someday. We don't know. But mahusay ho talaga to si Secretary Guibo. So, shout out po kay Secretary Guibo. God bless you. At napakahirap po ng trabaho nyo. I wouldn't want to be in your position. Anyway, tama po yung sinabi ni Secretary Guibo dito. Kasi ang lagi hong sinasabi ng China,
Kaya lang daw tayo nakikipag-alyansa sa Amerika ay dahil tayo daw ay tuta number 1 ng Amerika. At gusto lang daw ng Amerika na pigilan ang pag-expand ng China. Ba't kayo mag-expand, China? Who the heck died and gave you authority to expand your borders? Sinong namatay at nagsabi na dapat ang China ay magdagdag pa ng teritoryo? Walang ganun. Walang ganun. Basahin natin itong komento ni Secretary Guibo. This is from a different event. Ito yata sa confirmation hearing niya. Ang sinabi, ito ang naging tugon ni Defense Chief Gilberto Teodoro o Gibo Teodoro nang hinga ng komento sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na ang presensya ng Estados Unidos sa Pilipinas ang dahilan ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang sabi, in terms of the Philippines, I respectfully disagree. It is the expansionist policy of China that is actually escalating tensions not only between us but with Vietnam and other actors. And their 10-dash line is actually the best proof that they want to escalate tensions within the area because now even Brunei is affected and India is affected and Nepal is affected. Uy, ibig natin sabihin dyan, mga konsyero. Sinabi po kanina ni Secretary Guibo na yung expansionist expansionist policy and by the way, mga konsyero, no, being a communist country, ito dahil komunista po kasi ang China, ganun po talaga ang prinsipyo nila, expansionist po talaga. Kaya, wag na ho tayong lumayo tulad ng CPP, NPA natin dito. Di ba kaya hanggang ngayon hindi sila natigil? Kasi gusto nila sila ang mag-control sa buong bansa. Expansionist ho talaga ang komunismo. At ang China po ngayon, kahit sabihin pa nilang People's Republic sila, they're actually not. They're a communist state. So, it's really interesting no na may mga tao din sa Pilipinas na sinasabi, buwagin na ang CPP, NPA, NDF, pero todo suporta sa communist China. That's so weird. But anyway, napaka-importante po nito, no? At tulad nga po ng sinabi ni Secretary Guibo, napakahirap po kasi natin na kailangan ho talaga mag-improve po tayo ng ating maritime security. Kaya ho, mga konsyero, it is a welcome development na kanina rin, mga konsyero. Meron po dumating na Canadian frigate dito po sa Pilipinas. Bakit? Kasi po, si Canada gusto na ring makisama dito sa hindi naman gulo. Meron na ang Canada ay gusto nang makisama sa gulo dito sa Pilipinas. So ayan. Ang sabi ng Krappler, ayan, ito yung sinabi nila. Okay. Ito yung sinabi ng Canada. The augmented physical presence of the RCN here is a multi-million-dollar commitment. One of these vessels cost approximately $1.5 billion and the fact that we'll have 2 naval frigates here deployed full-time is an illustrative demonstration of the significance of Canada's commitment. It is a significant stance and posture that the government is proud to implement. Ay, permanente na pala full-time, mga kutsero, nandito sa Pilipinas itong frigates na to. Mukhang manginginig ang China dito, mga kutsero. He also said they are working together with members of the international community to provide support to the Philippines in its territorial defense and integrity over the West Philippine Sea. Mga kutsero, mukhang kailangan natin huminga ng malalim. We've worked very closely with all the members of the international community who are working together in unison to provide support to the government of the Philippines in the defense of your territorial sovereignty and integrity. Canada's position on this has been very clear and vocal in support of our partner allies, and we will continue to do so. Wow.
Mabigat-bigat na mga statement to, mga kutsero, galing sa Canada. Ito pala, mali. Mali na napindot sa soundboard. Ayan. Mukhang ano mukhang kailangan tayo medyo huminga ng malalim para dito kasi mabigat na balita to, mga kutsero. Which actually, sa totoo lang naman, mukhang we need all the help we can get. Actually po, hindi lang po si Canada ang naglabas po ng statement. Si Australia, Australia and the Philippines strengthen their ties as South China Sea disputes heat up. Yan, last week lang si Australian Prime Minister nandito, naglabas din siya ng kanyang sariling statement. Australia and the Philippines have elevated their seven-decade ties to a strategic level to broaden an alliance underpinned by their rejection of China's increasingly provocative actions in the disputed South China Sea. So si Canada nandito na, nagpadala na ng kanilang mga barko. Si Australia, nandyan na rin. Of course, nandyan pa rin, hindi mo mawawala si Japan. Japan reaffirmed support of Philippines stand in West Philippine Sea. Noong March pa po yan. So isa sila sa mga nauna. Si India, mga kutsero, naglabas na rin ng statement last month. India ready to port Philippines on its West Philippine Sea claim. Mga kutsero, this is very interesting. This is a very interesting development itong sa India. Kasi po, alam naman po natin, si India is part of BRICS. Ano po yung BRICS? Ito po yung pino-front ni Xi Jinping na lalaban sa dominance ng dollar or sa de-dollarization. Yun ang tawag nila dyan. De-dollarization. So, it's composed of 5 countries, no? Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Yung 5 countries na po na yun. Si India po, siya po yung nasa gitna. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Siya po talaga yung nasa gitna. Siya po yung letter I. Tapos ngayon, mukhang kumukontra na rin siya kay China. Bakit? Kasi nga, merong teritoryo din si India na unti-unting sinasakop ng China. Kaya itong si India, hindi na rin siya natutuwa kay China. Hindi na rin siya natutuwa kay China, guys. Not only that, mukhang meron pang, wait. Basahin muna natin to. Ito sabi. Sabi po ni Senator Francis Tolentino, yesterday, another big country has agreed to join us and sided with us in what we are fighting for. It has not yet reached the level of intention where they will have a joint patrol, but they're siding with us because they believe that what we're doing is correct. The name of the country is India. Or India. They're with us in our international diplomatic efforts, and remember, India is the country where we lean heavily on importing rice. Kung sa West Philippine Sea gusto tayong tulungan, siguro tutulungan din tayo sa supply ng bigas. So yan ang sinabi ni Senator Francis Tolentino. So mga kutsero, that's one thing, yung suporta sa West Philippine Sea dahil may motibo sila na pwede sa sarili ng interest yung sa India nga na sinasakop na unti-unti ng China. But another thing mga kutsero is this. Philippines and Indian joint oil exploration in South China Sea is feasible. Mukhang gusto nilang maki-join dito sa gusto nilang sumabit sa oil exploration dito sa bansa natin. Ayan. Sabi, I don't see any hurdles or problems in India and the Philippines cooperating within your exclusive economic zone and doing joint exploration. Sinabi po yan ng National Maritime Foundation of India, si Debesh Lahiri. Ayan, told reporters on the sidelines of the strat-based organized Philippine-India Track 2 Maritime Dialogue sa Taguig. Okay? We can always reach out and be a friendly party with the Philippines in that aspect. So, actually, di ba naglabas pa nga kanina, kausap ni Presidente si GMR.
It's also an Indian company. Ito naman sa sa infrastructure tsaka sa management ng Ninoy Aquino International Airport. Which I think should be changed. Yung pangalan, di ba? Paltan na yung pangalan. Wag na yung Ninoy Aquino. Mga kotsero. Tapos syempre nandiyan pa rin yung yung America with their EDCA sites na magdadagdag pa ng mga 63 more projects. Okay, take note ha. Hindi ho dagdag na EDCA sites. 63 dagdag na proyekto. Okay, whatever those projects are, we don't know yet. Yan. The US has allotted over $100 million. Uy, malaki rin to for the construction of various facilities intended to modernize the AFP's existing camps and increase their operational capability. Sabi po yan ni Aquilino. Si Admiral John Aquilino. Yan. He said that the US and Philippine alliance would ensure free navigation, flights, and trade passage in the Indo-Pacific. Yan. So wala pang detalye yan. Wala pang detalye yan, guys. But, mga kotsero, eto po, nag-uusap po ulit ng karagdagan pang EDCA sites. Balita po ito kanina. Philippines and US top brass eye more EDCA sites. Ayan. Magalit na naman yung mga yung mga ibang Pilipino dyan. Kasi, syempre, US, di ba? Top Philippine and US military officials are considering adding more sites that will expand American military presence in the country amid Washington's efforts to deter China's increasingly aggressive actions in the South China Sea and toward Taiwan. So Manila and Washington this year added 4 additional sites. Yung 3 malapit dun sa artificial islands ng China. At that almost doubled American military presence from the 5 that were chosen after the EDCA in 2014. So 9 na kasi ngayon. Siyam na yung mga EDCA sites, no? Dagdag na EDCA sites. So I think medyo kakabahan dito, no? Sabi, General Browner and I made recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do here. Sabi. So, hindi pa naman siya ngayon. But it can possibly happen. Someday. So, ngayon, mga kotsero, bakit ho natin ito kailangan gawin? Tulad nga ho na sinabi dito kanina ni Secretary Gibo. Kailangan ho natin i-leverage yung ating mga kaalyado. Bakit? Kasi tingnan nyo ho ito Ito po ay ang Global Naval Powers Ranking. Okay, ito po ang sumusukat sa lakas ng sandatahang pangdagat ng iba't ibang bansa. Okay? Ito po yung nasa listahan. Out of 36 countries tracked. Okay, and ayan. 36 countries tracked ang sinukat. Kung titignan ho natin dito, 2 po ang nasa pinakataas, number 1 at number 2. Number 1 po ang US. Number 2 po ang China. Ito pong units, ito po yung dami ng kanilang mga barko. So baka isipin nyo, bakit mas malakas ang US compared sa China? Kasi 243 units lang ang US, tapos ang China meron 422. Bakit ba't mas malakas ang US? Kasi po mga kotsero, isa po sa kanilang mga ginamit pang sukat ay yung tonnage. Ibig sabihin kung gaano kalaki yung total na tonnage ng mga barko nila. At mas mabigat po ang sa US. Ibig sabihin, ganito lang ho yan, mas malalaki po ang kanilang mga barko. Baka mas marami silang warships. Yun, mga ganon. Mas marami silang, most probably mas marami silang warships. So, number 1 and number 2. Pero dito na tayo tumutok sa 422. Imagine mga kotsero, 422 ang sa China. Tapos tinan nyo sa Pilipinas. Andito yung Philippines
59. Imagine kung gaano kalayo. Kung gaano kalayo tayo sa kanila. 400 plus ang China. Ang Pilipinas, 59 lang. 59 units. Ngayon mga kotsero, what do we mean when we say we leverage on our allies? Ibig sabihin, makikipag-alyado tayo para magamit din natin or tumulong sila sa atin. Rest back ba? Sa pagkakataon kung saan si China umaabuso. So, si US may 243 units. Kaalyado natin. Sino ba yung mga nakalista dito? Si Japan, ito sa kakampi din natin to. Si Korea, 138 units. Si Japan, 102 units. Si India, 102 units. Di ba? Diyan pa lang, meron ka ng pang leverage. Si Indonesia, hindi ko pa alam kung kaalyado natin to, pero most probably, 243 units. Si Britain, kaalyado natin to. Ayan, kasama rin yan. 51 units. France, hindi ko alam. Feeling ko di makikialam yan. Taiwan, 91 units. Di ba? Ito si si North Korea, Korean People's Army. Si North Korea yan, yung komunista. Yan. 186. Pero hindi natin alam kung bakit nasa 14 siya. Sino pa? Royal Australian Army, 36. O Royal Thai Navy, kakampi natin yan. Diba? Yun po yung ibig sabihin nun. Pwede yun dumagdag yun, tumulong ba dito sa 59 natin? Kasi mga kotsero, importante din po kasi yun. Importante po na ma-leverage natin yung ating mga kaalyansa. Kaya po yung hindi naman po sa natin kay Senator Robin Padilla, hindi po ito usapin ng kaya tayo matapang kasi may mga kanuna tapos we are provoking or we are inaaway natin ng China kasi nandiyan na yung mga kano, etc. etc. It's not about that. The question here is whether we have the capacity. Kaya na ba natin? Or may capability na ba tayo? Wala pa tayo dun. But, dahil nga wala pa tayo dun, inaabuso ng China yung ating kahinaan. So, paano tayo makaka-rest back? Paano natin mapoprotektahan yung ating interes? Sa pamamagitan ng ating mga kaalyado. At yun na nga, yun po ang sinasabi ho natin dyan. Mga kotsero, maniwala ho kayo sa hindi, si China po, hindi ho natin kaibigan yan. Kapatunayan na po natin during the past administration na hindi po sila kaibigan. Kaya nga po, hindi binitawan ni FPRRD yung VFA, di ba? Baka nakalimutan na ho ng iba. But, hindi po binitawan ni FPRRD ang VFA. Dahil siya ho mismo, nakita ho niya yan. So, mga kotsero, ito ko lang naman, I urge the Filipinos na let's start thinking of this situation in that light. Ganun na po dapat ang mindset natin dyan. Huwag na po natin isipin na, hindi kasi DDS ako, or hindi kasi loyalista ako, hindi kasi dilaw ako, etc. etc. Wala na hong ganun. Sa usapin po na ito ng ating soberenya, unahin ho natin ang Pilipinas. Kalimutan na ho muna natin yung politika pag ito yung usapan natin. Yung dito sa loob, yung usapang politika, like tulad nito, confidential funds, etc. etc. Sige, walang problema. Pagdebatihan natin yan. Kasi dito yan, internal yan eh. Kumbaga sa away pamilya, tayo nagbabakbakan dyan, walang problema. Pero kapag meron ng iba, pag may magnanakaw na papasok sa inyong tahanan, kahit magkakaaway kayo sa loob ng bahay, magkakampi-kampi kayo para gulpihin yung magnanakaw na papasok sa bahay nyo. Ganon din po tayo dito. Dito po sa loob ng Pilipinas, sige, walang problema. Mag-debate tungkol sa policies ng DDS, loyalista, dilawan, etc. At kung ano-ano pa, may mga nasa fringe dyan. Walang problema yun. Pero po sana, sa usapin po ng ating teritoryo at soberenya, unti-unti na ho tayong pinapasok ng China. At hindi ho natin alam. Baka mamaya, bukas makalawa, Chinese flag na po ang nandyan sa bandang Palawan.
Malay natin, one of these days, pasukin na ni China ang Palawan. It can happen. One of these days, pasukin na ni China ang Cagayan. Nangyari na po yan. Nangyayari na po yan currently sa India at sa Nepal. Currently, nangyayari po ngayon yan. Current. Huwag po nating hayaan mangyari yan sa Pilipinas. Sana po, maging isa lang po ang ating pananaw dito. Sana po, bilang mga Pilipino. Huwag na ho natin, yung mga iba dyan, yung mga Pilipinong ini-insist yung interest ng China, sana po, wag na ho natin silang pakinggan dito sa aspeto na to. Kasi para sa akin, mas importante yung pagiging maka-Pilipino natin. Secondary na lang yung mga politika. Importante, maka-Pilipino tayong lahat. Okay? So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At magkita-kita po tayo sa susunod na Coach Jarrett Live. Right? God bless you and see you in our next Coach Jarrett Live!